pag-usapan natin itong trending na video ngayon patungkol dito kay Vice Ganda. Kung saan itong si Vice Ganda ay pinaglaruan niya yung nangyaring putukan sa Senado. Na parang nire-enact nila yung time na natakot itong si Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, at yung kapatid na si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano. Nire-enact nila at pinagtawanan nila. Para bang, kasi alam naman natin itong si Vice Ganda, dilawang-dilawan ito, makarobredo, piklawan talaga, dilawan. Alam naman natin na they are really against the political affiliation dito sa mga Cayetano. So parang pinagtawanan nila na natakot itong mga senador sa putukan, pero sila, alam nyo namang sensitive ito na issue, pero ginamit pa nila sa kanilang show sa Showtime itong si Vice Ganda. Hindi ko nakita ito nung pinost po ito ni Alvin and Tourism, kasi gumagawa siya ng reaction video dito, kaya nire-reaction na natin rin. Okay, pakinggan natin ang reaction ni Alvin and Tourism patungkol dito, which kasi tama siya kasi po, bastos talaga itong si Vice Ganda. Mamaya, i-play ko yung video na yan. Ang lahat, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay, heto. Unahin muna natin itong si Vice Caballo Ganda. Ito, play. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating panoorin ang kabastusan ng isang sikat na artistang nagngangalang Vice Ganda. We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, dito yung kapatid sa babae. Smile ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. Nakita nyo naman po mga kababayan kung gaano ng Showtime led by Vice Ganda pinagtatawanan ang lived experiences ng mga senators natin. And most likely, they are referring to Senate President Alan Peter Cayetano and his sister, now the Senate Blue Ribbon Committee Chair, Pia Cayetano. Ang Showtime po, minsan nanonood naman ako niyan. Maraming Pilipino actually ang nanonood dyan kasi sabi nga nila kapupulutan ng aral at sometimes masaya naman. Pero itong ganitong behavior, specific right now, this is something that doesn't need to be emulated. Coming from supposed individuals like Vice Ganda and Curtis and everyone surrounding the vicinity of that particular show, hindi sana nila gawin ang mga ganyang bagay. Kasi I'm pretty sure kung sila ang nalagay sa alanganin, kung sila ang napunta sa isang sitwasyon kung saan pwedeng ang buhay mo ay mawala. Correct. In the midst of it all, itong mga taong ito ay magiging dramatic. Hindi lang dramatic, they are going to appeal before the mass that they have been subjected or subjugated into a very difficult situation. Kaya sana, makitaan ni Vice Ganda, ni Ann Curtis, at lahat ng mga tumatawa doon sa supposedly funny joke na ginawa ni Vice Ganda, na hindi yun maganda ang ginawa nila. Correct. Sana ang mga kagaya ni Vice Ganda, although magkaiba ang politika natin, hindi bumaba sa ganitong level ng supposedly funny joke or reenactment of a very serious matter. Kasi hindi natin alam, baka tomorrow or sa makalawa, kayo naman ang maka-experience ng ganoong pangyayari. Hindi naman sa wini-wish ko yan, pero sana hindi natin palakihin ang ating ulo. Kasi meron kayong platform. Ang mga tao ay nanonood sa inyo. So gamitin nyo ang inyong impluensya sa positibo. Correct. Kasi kung tinatawag kang Vice Ganda, hindi lang dapat sa panlabas na kaanyuan mo nakikita ang ganda. Correct. Kundi pati na din sa iyong kaibuturan ng iyong puso. So sana po itong mga taong ito ay magbago na para hindi naman mapamarisan or hindi makita ng mga young generation. Itong comment ni Alvin and Tourism medyo may preno pa hindi pa niya binuhos. Kung ako ang maka-react dito kay Vice Ganda mamaya, watch out ka Vice. Filipinos at baka sundin pa or gayahin pa nila ito. Yun lamang po, mabuhay po tayong lahat. Ito magko-comment ako dito sa ginawa nitong bakla na ito, okay? Itong si Vice Ganda. Unang-una, no? Sa tingin ko hindi ko i-blame itong si Ann Curtis. Kasi siya po lamang ay parang sumabay lang siya dito sa sumabay lang siya sa joke ni Vice Ganda. At sa lahat ng mga artista at mga audience sa Showtime na tumatawa sa joke ni Vice Ganda, they are just having fun. So they are just having fun to the point na tumatawa lang sila sa joke ni Vice Ganda. At hindi naman yan tatawa kung hindi nag-joke itong si Vice Ganda. Okay? Okay man ang joke
na bilang isang joker, pero sometimes piliin natin yung joke natin kung hindi ba ito sensitive sa ibang tao. Okay? Kaya ako, in-excuse ko si Ann Curtis, si Jong Hilario at ang ibang mga artista at mga studio audience na tumatawa. Wala kayong kasalanan. Ang may malaking pananagutan dito ay si Vice Ganda. Kasi siya po ang nag-create ng joke na ito na pinagtawanan nila. At itong nire-enact nila ay hindi po ito ordinaryong pangyayari sa bansa natin na dapat mong pagtawanan. Okay? Now, alam ko na magkaiba po tayo ng political affiliation. Piklawan kayo, dilawan kayo, pero to the point na pwede kayong biruin nyo ang mga politicians kung ano, yung mga flood control, pero biniro mo ang isang pangyayari na muntik ng meron pong masawi, pwedeng masawi. Nandun po ang mga senador, mga media, na takot yung mga media at yung tao sa loob ng Senado na syempre nanganganib po ang kanilang buhay doon sa nangyaring putukan. To the point na parang ito, yung nangyari kay Jessica Soho na yung R joke, okay? R-A-P-E joke ni Vice Ganda ni Jessica Soho. Grabe yun. Bastos yun. Hindi dapat yan binabastos yung mga ganyan, yung mga R-A-P-E. Kasi ano yun very sensitive yan na issue. Doon sa nangyari sa Senado, sensitive rin yun kasi buhay po ang pinag-uusapan doon. At bansang Pilipinas na nag-aaway, ang ating functions of government ang pinag-uusapan, tapos ginawa ninyong katatawan. Kasi si Vice Ganda, ang kanyang ginoke dito, si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, nung nagpanik sila sa chaos na nangyari sa Senado. And remember, wala kang respeto, Senate President yan. Mga senador natin yan. Pero wala kang respeto. Buhay nakasalalay nila doon. Pero anong ginawa mo? Pinagtawanan mo. Ganun ka kabastos, Vice. Ganun ka kabastos. Hindi bagay sa'yo ang word na ganda. Ang bagay sa'yo, Vice lang siguro. Kasi maganda ka nga. Ganda ka sa labas. Pero sa iyong kalooban, ang pangit mo, Vice. Sobrang pangit mo. Sa totoo lang, ang pangit ng ugali mo. E di syempre, anong masasabi ko sa kanya? Lumalaki na ang kanyang ulo. E syempre, mayaman na. Sikat na. Nakakalimutan na siguro niya kung saan siya dati. Di ba? Galing ka rin sa hirap, Vice. Pasalamat ka nga sa Panginoon na nabigyan ka ng magandang buhay. Tapos, pagtatawanan mo ang isang pangyayari na muntik ng merong mga mamatay na mga tao sa loob ng Senado. That's not good. Kaya nga, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ha? Kung ako sa inyo, I would boycott this kind of artista. No? Huwag nyo nang panoorin yung Showtime na yan. Huwag nyo nang panoorin. Sobra pong influencer ka eh. Vice Ganda is considered an influencer. Tapos, ganyan ang gagawin mo? Bilang ikaw na isang influencer ay gumawa ka sana ng magandang ehemplo na magkaisa tayong mga Pilipino, mas lalo mong winawatak-watak ang bansang ito. Gamitin mo sana yung kasikatan mo, Vice, para i-unite mo ang ating bansa. I-unite mo. Hindi yung sikat ka nga, pero ikaw ang dahilan na nagkawatak-watak ang Pilipinas. Sa bagay, ang ABS-CBN, bias yung media reporting. Isa kayo sa dahilan na nagkawatak-watak ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Ay nako, sad to say, pero ikinahihiya ko itong ganitong klaseng artista